3 linggo na nga po ang nakakalipas simula nung pumutok ang balita na si Lebron daw ay hindi na babalik pa sa Lakers at 3 linggo na nga rin naghihintay ang NBA World sa desisyon niya kasi hindi pa rin po siya pumipirma sa bago niyang team. At uncharted territory po ito for sure. Never nangyari to na yung isang 41-year-old player, soon to be 42 years old na sa dulo ng taon, may ganitong pool pa sa liga na literal na napatigil niya ang mga transactions ng ibang teams dahil nag-aantay sila sa kanyang decision. Kasi ang dami pa pong na-hold up sa kakaantay kay Lebron, sina Draymond, Harden, DeRozan, Kuminga, ay wala pa pong mga teams kasi matik yung mga teams na maaaring kumuha sa kanila ay gusto rin kunin si Lebron. At syempre, kung hindi nila makuha si Lebron, kakabig sila sa mga to bilang consolation na free agent, di ba? And yung scheduling din, si Commissioner pa mismo yung nag-uudyok kay Lebron na mag-decide na kasi hindi nga sila makagawa pa ng schedule para sa darating na season. Malamang kasi yung mga nationally televised games, marami doon sa team na paglalaroan ni Lebron. Tapos syempre yung Christmas game pa, dapat kasama din yung team Lebron doon, di ba? So importante po talaga ang magiging desisyon ni Lebron para sa buong liga at lahat tayo ay nakaabang. Kaya ka nga nandito at pag-uusapan nga natin yung mga teams na matunog na paglalaroan niya. Unahin natin in this video ang Golden State Warriors. Isa ito sa mainit na pwedeng puntahan ni Lebron. Unang-una syempre, solid choice ang Warriors kasi malapit lang to sa Los Angeles. And feel ko, yan yung mas priority ni Lebron kesa yung mag-team up sila ni Steph. Sa LA na nakatira yan at doon na lumaki yung mga anak niya, though isa na lang naman yung anak niya na kasama niya at nag-move out na rin sina Bronny at Bryce kasi college na rin naman si Bryce. Though yun nga, may bigat talaga ang pamilya niya sa magiging decision niya at since mukhang settled na sila sa LA, matalinong choice yung lumipat ka lang sa kapitbahay mo na city para hindi ka nalalayo gaano. Pero Nas, pwede naman tumira din yung pamilya niya doon sa titirahan ni Lebron, di ba? Kahit nasa East pa yun. Oo, pwede naman yun, pero hassle nga rin yan since pa-retire na rin naman si Lebron. Kaya kung logistics ang pag-uusapan, pwede talaga siya sa Warriors. And yun nga, team up pa ito kasama si Steph pati Draymond Green, yung dating rivals, pwedeng magsama-sama ngayon. Nakita na rin naman natin idol yung chemistry ni Lebron pati Steph noong Team USA back in 2024. Panigurado, magiging maganda pa rin to though medyo mababawasan yung role ni Draymond niyan. Si Lebron, Steph, Draymond, sama mo na si Jimmy, yung apat na mga OGs na sa liga ngayon. Sobrang gandang entertainment value nito para sa atin. And ako personally, malamang gusto kong mangyari ito. Content creator ako Out of all the teams na pwedeng puntahan ni Lebron, marami na rin nagtanong sa akin nito personal at ang lagi kong sinasabi, Warriors talaga ang pinaka-trip ko dahil syempre content creator tayo and dalawa sa pinakamalalaking fan base ng Pinas ang magsasama dito kung sakali. Di ko na pepekein yan. Basically, wala pa rin ginagawang movie tong Golden State mga idol dahil naka-hold up pa nga rin sila sa desisyon ni Lebron. Even si Draymond ay hindi pa nila player talaga pero hindi naman din lilipat yan sa ibang team for sure. Ang tanging ginagawa pa lang ng Warriors ay i-resign si DeAnthony Melton sabay kunin si Axel Lendeborg noong draft. Kasama rin niya si LaJay Jones na kinuha ng dub sa second round idol. Basically, hindi naman to makapagyugyug mundo na galaw ng Warriors at for sure, yan din po ay magpa-factor kay Lebron. Kung kaya bang mag-champion din ng team na paglalaroan niya kasi si Steph and Draymond alone, feel ko hindi talaga makakatagos. Siguro kung healthy na Jimmy Butler sabay bumalik yung dati niyang laro tulad dun sa Miami, ayun pwede pa. Pero 36 na kasi si Butler idol, mahirap na umasa din dyan sabay galing pa siya sa isang major injury na torn ACL. Hindi naman sa nagiging nega tayo pero realistic lang naman. For sure hindi pa makakalaro si Jamie sa simula ng season so adjustment na rin kagad yan. Magkakampiyon ba sila? Ewan ko idol. Nalalabuan ako kasi nga iba na yung contenders ng West ngayon. Naglalakihang sina Wemby na yung katapat in which mga bata yon at mga malilikse. May OKC Thunder pa na medyo nagpahina at tinrade yung mga defenders nila do malalim rin kasi sila at may magsa-step up sa kanila panigurado. Yung dalawang teams na yan yung mga teams to beat pa rin sa West at may mga pantapat din sila sa mga bala na ibibira nitong Warriors kahit pa may Lebron sila. Siguro kung mga 2021 yung taon, ayan, masasabi kong top contender talaga yung isang team na pinangungunahan ni Steph tapos Lebron. Pero kalahating dekada na yung nakakalipas nun at nagsisitandaan na rin sila. Masakit man sabihin, pero yan nga po ang reality idol. And yun nga, kung entertainment ang pag-uusapan, dito yung gusto ko talaga. Baka ang mangyari pa nga niyan, mas madalas pa yung content ko sa Warriors kesa sa Lakers kung dito na lumipat si Lebron Pero wag naman sana, sisibagan ko na lang siguro kung ganon. Bali yan yung thoughts ko sa posibleng lipatan Lebron na team, Warriors muna ngayon, and sa ibang video yung ibang team. Kaya ano man sabi nyo idol? Dito kaya lalaro si Lebron sa Warriors? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.